Sibintuan. So, kumusta og maayong gabi istanano? Sa ato usab nga mga viewers, sa ato usab sa gawasan nasod. So, live ta sa Facebook mga higala. So, kamo diha nga adunay mga pangutana, chat lang mo na to kay atong tagaan na igsuon og pagtagad. Pas di pa ta magsugod awit sa ta. Atong tun-an karong gabi una ang pag-usab sa napulo ka mga sugo. Pas di pa ta magsugod awit sa ta. Salamat no og natamigala sa tusog nga pagtuon sa pulong sa Ginoo may tungod dining pag-usab sa napulo ka mga sugo.
Kay basin wala mo kabalubang nga sanaasa nga mga naminaw karon nga ang napulo ka sugo di ay gibalhin giusab na siya. Unya natay mga prueba mga kisunan nga nabalhin na giusab na siya. Ngani nagpasidaan na ang Ginoo sa Isaias 10 versikulo 1 matod pa niya diri sa sumala sa mga pinulungan sa balang kasulatan nga laot kanila nga nagasugo sa dili matarong nga mga sugo o nagasulat sa mga sulat nga mga binalitan. Matod pa si Biblia, matod pa sa mao nga propeta, aduna din mga tao nga nagasulat o binalitan o matod pa si Ginoo kanang mga tawhan ang gasulat niya na gitawag sa alaot. Laliman kanang usbon ang pulong sa Ginoo. Usbon unsay nasulat sa Biblia pang usbon. Mo na nga dapat aware ta mga higala. Kaya kung si Kristo ang atong pangutan-on, sa Matthew 5:17-18, matod pa ni Kristo, ayaw mo gunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ako dili sa pagbungkag kun dili. Mianhi ako dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman ani. So, karisong gabi una atong tagaan og pagtagad no nga dapat masayod ta nga ang balaod sa Ginoo nga napulo ka sugo giusab na siya gibalhin. Ang uban gikulangan, ang uban pud gipulihan. Apan unsa may problema ana sa diha nga napulihan? Unsay problema silang nabalhin ang napulo ka sugo? Sumala sa Biblia mahigala, kung di mo tanawon diya sa Mateo 5:17-18, matod pa ni Kristo kung baliko ng bersikulo. Ayaw mo gunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Miani ako dili sa pagbungkag kung dili sa pagtuman niini. Matod pa ni Kristo nga, ayaw mo gunahuna nga niya ako sa kalibutan para usbo na ko ang balaod. Bungkago na ko ang balaod, dili na mahimo. Kung na magunahuna nga ang napulo ka sugo iyang gibungkag, huna-huna ranas tao o dili na huna-huna sa Dios. Versikulo 18, diyon dito nga, samtang magalungtad pa ang langit o yuta, walay sayluan sa kasuguan, bisa na lang usa ka kudlit og tulpok hangtod ang tanan matuman. O bisan kinsa nga bagapahuyang ining jutay nga mga sugo pagaisipon nga labing iwit didto sa ginharian sa langit. O bisan kinsa nga magapanudlo o magatuman ini pagaisipon nga labi dako didto sa ginharian sa langit. Kana mo biya munay kang Kristong pinulungan igsoon. Buti ba sabot kay Kristong pinulungan kung adunay mga tao nga magkuba ug muwali niini, ilabi nang iwali nato nga wala na ang napulo ka sugo, delikado na siya. Nga nang delikado na kay kang Kristong pinulungan nga mahimo kang iwit sa langit. Pero imong itudlo unya imong tumanon, mahimo kang labing dako didto sa ginharian sa langit. Si Isaias nagpasidaan na to. Matod pag Isaias 8:20. Ngadto sa kasuguan o sa pabahimatuod, kung sila dili musulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Ingon si Isaias, nga sa diha nga magwali ka, magkamatuod kas pulong sa Ginoo, iapil ang balaod pagwali. Iapil ang kasuguan sa pagpamatuod. Pagpamatuod nga naay balaod. Dili kay magkamatuod nga way balaod. Pag namatuod nga naay napulo ka sugo, dili kay matuod ni mangway napulo ka sugo, kay kana nabali man na. O nabali na. Now, madod pa sa Isaias 10:1. Alaot katong tao nga nagasulat og mga binalitan. Sa ito pagibalitan, ang wala itudlo, mo'y giwali. Ang wala mabasa sa bersikulos Biblia, mo'y giwali. O nabalitan na. For example, ningon. Ang dautan ng matarong, dungan og banhaw, balitaan man na. Nga nang balitaan na. Kay ang diyan nagsulti
Sa unang Tesalonica 4:16, ang mga matay diha kang Kristo unahon pagbanhaw. Nga sa ato pa kung imong iwali nga dungan og banhaw ang dautan og matarong, pag-abot sa Ginoo mo ni balitad. Ganong balitad na tungod kay naay mabasang bersikulo nga ang matarong unahon banhaw pag-abot sa Ginoo, ang dautan ulahion, dili sila dunganon pagbanhaw inig abot sa Ginoo. So, ato bantayan karon. Kung maingon ta nga wala nay napulo ka sugo og di nataan ni mutuman kawa tay labot, balitad na siya. Kanang balitad man, dili na maoy pinulungan sa Ginoo. Unsa may pinulungan sa Ginoo niya? Deuteronomio 4 versikulo 13. Kadtong nasulat sa duruha kapapan nga bato nga mao ang napulo ka mga sugo tumanon tus tao. Mater pa sa Dios nga Moises kanang nasulat diha nga napulo ka sugo nga nanduro kapapan nga bato, ipatuman na siya. Na kay ipatuman man siya, buti pa sabot nga imong iwali nga naay balaod. Pero imo nang iwali nga naay balaod, imo nagisupak ang pulos Ginoo. Og sa diha nga muwali kang wala naay balaod, ang yawa malipay na anak. Kay ang yawa nasuko na sa mga tao nga nagtuman og sugos Ginoo. Mo nag-ingon sa Benedicto 12:17 nga ang yawa nasuko sa babae og sa kaliwat, unsa man ni iglesia, og sa mga sakop sa iglesia, dili ni Jesus Christ kundi dili katawhan ni, no, pundok sa mga tao. Nasuko ang yawa nitong mga tao nga nagtuman og sugo. Deklaro ang bersikulo. Nga sa ato pa, kung imong tumanon ang balaod, ilabi na ang napulo ka sugo, masuko ng yawa nimo. Suko ng yawa nimo kay ang yawa gusto man nga di ka mutumbas na pulo ka sugo. Mo na gusto siya yawa. O gusto pod sa yawa nga ang imong iwali dili na pod ipatuman ang napulo ka sugo, mo na iwalis yawa. Kay ang walis Ginoo mo ni Deuteronomio 4:13, ipatuman ang napulo ka mga sugo, mo na iwalis Dios. Karon kang yawa kay kontra mo ng yawa. So ang yawa sa muwali po na ayaw na magtuman og napulo ka sugo, mo ni walis yawa. Nagawala na may muwaling yawa ron. Kay yawa, di mo na makita na to. Ang mga tao na suguon si yawa. Suguon na yawa ang tao nga hala iwali na. Iwali na nga ang magtumag napulo ka sugo tinunglo. O mo na. Iwali na nga ang sugo nga napulo way labot ang hintil, way labot ang Kristohanon, kanang sugua alang lamas Hudyo. Suguon na siyawa ang tao. Og sa diha nga imong sundon ang sugo siyawa, sana may tawagan na, anak na po ka siyawa, kung mo na imong iwali. Na karon ang punto mo ni. Makaigsunan, kung arikas balaod sa Ginoo isgutan na to, nindot kayo. Kay sa pinadayag 14:12 nagiingon diha nga mauni ang katawhan nga naglahutay. Ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Grabe. Ang katawhan daw sa Dios, klaro nga pagkasulti, kadto silang nagtuman og sugo. Na opposite diha. Unsa gani ang opposite diha? Ang mga tao wala magtumag sugo, katawhan po siya. Duha ra man na, balibali ra maguna. Kung magtuman kag sugo, katawhan ka sa Dios. Kung musupa ka sa balaw, katawhan po ka siya. Mo nag-iingon nga, labi na imong iwali yan. Kung imong iwali nga wala na napulo ka sugo, duha na kay labot na ng balaura, o duha na kay labot na ng sugua, nahimo na kang ahinti siyawa. Nganong ahinti makasiyawa? Kay kanang waliha, iya man na siyawa. Unya imong gisundog, imong iwalis mga tao, nga wa na napulo ka sugo, ay namugtuman kang may labot, ay namugtuman ka expire na, ahinti na kasiyawa na kung imo nang iwali. Tungod kay ang walis Dios, na ako'y bersikulong mabasa.
O sa basa na ko, Deuteronomio 14, versikulo 13, nga ang napulo kasugo nga nasulat sa duha ka papan nga bato, ipatuman nas tao. O mo ni walis Ginoo. Mo ni walis Dios. Karon kung atong iwali nga wa tay labot ana, kung atong iwali nga ay namugtuman ana, kinsa ka mang sakop? Di nagasakop sa Dios. Nahimo ka ng ahinti siyawa ni ng panahon kon imong iwali nga wala na napulo kasugo o ay nagtuman ni ng balaura kawa na kay labot. Tingali may gala alang sa uban nga panasayod sa napulo kasugo. Tistingan to nagbasa ang Biblia. Kamu diha nga nasa panimalay karon na may Biblia. Una-una nga ang Biblia nga basahon nako, unsa gani ang akong mabasa, mausad na ang naada sa inyo. O, ay magunahuna nga, kanang Biblia dili pinya lain man sa amo, dili man na among Biblia kay sa badista man nagabasa ana, wala. Sa alang sa inyong kasayuran, ang mga Seventh-day Adventist wala giimprintang Biblia. Kundili nagpalit lang mi sa mga binuhat ninyo. Nagpalit mi ana. Kay wala mi ana nga maghimog Biblia nga galingon. Among gipalit ang inyong hinimo. For example, giprinta sa Katoliko, maayong balita Biblia. Ano malit mi ana. Nag-imprinta ang uban nga mga denominasyon. Namalit sad mi ana. Pero walay among galingon gi-imprinta. Mao na nga kung maingon mo nga kanang basahon dila pinya ila man ang Biblia kana mo dili tinuod. Kun dili ang amo igsuong pundok igo raming namalit sa inyong Biblia nga inyong gibaligya. Karon sa ako nang gingon nga ang napulo kasugo nga akong basahon naapod na sa inyong Biblia. So okay ta, no? Nga naman nga importante mga kaisunan. Kung atong naon pag-ayo, importante ang pagbasa o pagtuon sa sulod sa Biblia. Tungod kay giapil ni Kristo nga requirement sa langit. O sa ingon ni Kristo, Juan 5:39, kamo nagasusi sa kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makabaton kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod matungod kanako. Sa to pa ang Biblia di ay ingon si Kristo, gibuhat ni siya og inyo ning gitun-an kay ang inyong tuyo mauman ang kinabuhing dayon. Kung basahon nimo ang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3, versikulo 15-16, nagiingon diha. Nga ikaw, Timoteo, na bata naman sa balaang kasulatan, nga may gahom kanimo sa pagtudlo, ngadto sa kaluwasan pinagis pagtuo ni Kristo, ingos Pablo. Ang tibuok kasulatan, kung kining Biblia, gibuhat sa Ginoo para badlungon ta. Tudluan, matutuon, tuliron, mauni ang rule sa balaang kasulatan mga kaigsuunan. Mubadlong ni nato, unya, mutudlo po ni nato. Dayon, tuliron po ta. Sunod, matutuon tas pagkamatarong. Maunay rule sa balaang kasulatan. Maunay rule sa Biblia. Unya, sa ako nag-ingon, kanang Biblia nga kung basahon na po inyo na. Tingali, posible nga nakulangan lamos paghebalo, tungod kay wa mo kabasa. Nakulangan si kebalo tungod kay di pud mo mubasa. Mo na usa ka bunto. Pero kung imong basahon mahigala, na di ang nindot. So, asa mabasa ang napulo kasugo? Exodo 20. Exodo 20 magsugod sa 3 hangtod na sa bersikulo 17. So, na diha. Kung ang Biblia nako adunay napulo ka sugo, ang inyo pong Biblia diha napo na napulo ka sugo. Kung unsa diri ang akong basahon, mao po na diha ang inyong basahon, napo na sa inyo. Okay. Unang sugo tag tinamban ni son. Dili ka magbaton og Dios nga lain sa tubangan nako. Sa tuba, mao nay unang sugo sa napulo ka mga sugo, ayaw pagbaton og Dios nga lain. Ang buti pasabot nga ang atong batunan nga Dios usara ang nagbuhat sa kalibutan, ang nagbuhat sa langit ug yuta,
mao ni siya ang atong alagaron, atong simbahon. Pero kung naay tao dahil nga magpaka-Dios, unya mutuo ka sa isuta kay Dios siya, ayaw na supak na siya sa napulo ka sugo. Kaya ang giingon sa Biblia nga ang atong simbahon ug alagaron kadtong nagbuhat sa kalibutan, nagpatubod sa mga tubig, o nagpatubod sa mga tuburan sa tubig, dayon naghimo sa yuta og langit, kana matubad sa Revelation 14:7, pinandayag 14:13, mao ni siya ang atong simbahon ug alagaron. Sa maong bersikulo, walay tao nga mo qualify ana. Agabantay mo. Walay tao nga mo qualify ni anang unang sugo nga mo angkon nga siya mo'y Dios ug siya ang inyong simbahon. Kung mingon lugar nga, uy, ako kay mo may pangulo sa iyong pundok, ako simbahon ninyo ha. Dayon, kaya ako ra ba gikan na ko sa langit, unya appointed na ko sa Ginoo, amahan mo nang ari man ako simba. Dili siya mo qualify diha. Nganong dili siya mo qualify? Tungod kay ang sugo diha kadtong nagbuhat sa langit ug yuta. Maunahay atong simbahon. Ikaduhang sugo, dili ka kulit magbuhat og mga larawan nga linilo. Matod bas Biblia. Ikaduhang sugo na ha, ayaw pagbuhat og mga larawan nga kinulit sa bisan unsang dagway nga atoa sa langit, ato ba diha? O sa unsang butanga nga anaa sa itaas sa langit, kun dini ilalom sa yuta, kun anaa ilalom sa tubig. Ayaw daw pagbuhat og larawang kinulit sa bisan unsang dagway nga atoa ba sa langit, dini ba sa yuta, ilawom ba sa tubig, o sa tubig ba ka? Ayaw pagyukbo kanila kay ako usa ka Dios nga abuguan. Kanang gibasa nako, ikaduhang sugo na po sa inyo. Inyong Biblia na. Dili mingon na, wa manis amo sa inyo ra na, wala. Sa ako nang giingon ang tanang basahon na kong sugo dinhi sa akong Biblia karon, naa po na sa inyong Biblia. Ikatulong sugo, bersikulo 7. Hinumduman nimo ang adlaw ipapahulay aron ikatulong sugo, ayaw gambita ang ngalan sa Dios pasipala. Ang ngalan daw sa Dios dili pwedeng pasipalahan, dili pwedeng panamastamasan. Ang buti pasabot nga ang ngalan sa atong Ginoo dili pwedeng bugal-bugalan. Magamit ni siya sa panahon sa pag-ampo, pagpagawas og mga yawa, pwede siyang litukon nimo. Pero ayaw siya lituka sa mga binuang nga mga pamaagi. Kaya makalapas kas ikatulong sugo. Ikaupat nga sugo, hinumduman nimo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhata ang tanang buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, mo sa ka adlaw nga ikapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios. Nining adlaw, dili ka magbuhat. Bisan ang imong anak kabag lalaki, bisan ang imong sulugoon, bisan imong kahiyupan, ang mga dumuluo nga nagpuyo sulod sa imong panimalay. Ikaupat kasugo na siya. Unsa adlaw? Ikaupat, ikapito. Ikapitong adlaw simana. Adunay adlaw ikapahulay. Pananglitan ang usa ka semana, pito ka adlaw. Kung imo ni siyang trabahoan sulod sa pito ka adlaw, nakalapas ka sa balaod. O nakalapas ka. Kay ang sugos Ginoo na ang tao mo trabaho unom ka adlaw, ikapito pahulay. Dabi na may mga tao ro nga agpas ginansya. Gaagpas kwarta ba? Gaagpas kwarta. Tanang adlaw trabahoan na. Iapil na ang ikapitong adlaw. O do nakalapas sa ikapat kasugo. Naiuban mga negosyante gani nga hala tanang adlaw sige nang ablis tindahan. Bahal Sabado, abli gihapon. Nakalapas gihapon as balaod. Tungod kay unom ka adlaw ang tao mo trabaho. Ikapito mo pahuway. O niya
Deuteronomy 16:8 og sa ikapitong adlaw panimba mo. Mo ni sugo diha. Na sa Bible nga good news magkaigsunan. Ikapitong adlaw panimba mo. Na kung sa ikapito mo trabaho ka, uni ang sugo pasimbahon ka o nakalapas kas balaod. Kaya ang sugo pasimbahon mo ka. Kung sa ikapito ka adlaw, magnegosyo po ka o nakalapas po ka. Kay sa ikapito, di man ka panegosyohon. Ipasimba mga, di ba? Pinaka-simple igsuon nga paghata og diya kanang meaning sa balaod sa Ginoo. Ikalimang sugo, versikulo 12. Kamong mga anak, butahon mo sa ginikanan para mutaas ang mga adlaw sa inyong pagpuyo ning kalibutana. Kanarang sa ara o kanang sugo nga may saad. Nga kadto ang mga anak nga motuman sa ginikanan, adunay saad kinabuhi nga taas-taas. Kinabuhing taas. Nga naman, walay ginikanan nga mutudlo ni Mugdaotan, talagsara na may tabo. Talagsara igsuon ang ginikanan nga mutudlo dautan. Kasagara mutudlo ginagmaayo. Posible lang siguro nga ang mga ginikanan makatudlog dautan o bisan pagdili sila mutudlog dautan pero usay musundog ang mga anak sa gibuhat sa ginikanan. Kana usa na. Muna usapon ang punto. Example, ang ginikanan sama sa ako, no? Ang amahan ang pinahan ako. Himalikas mo gito. Ako po, himalikas po ko. Ala-alang man, nakasundog mo nila. Sa una na to. Pero sa dihang nabasa ko may Biblia, may galang kakining balikas di maayo, ang yunangan. Mauna nga, kamong mga ginikanan, ayaw mo katingala. Kung ang inyong anak ng malikas, ayaw mo katingala. Nga naman, posible nga nakasundog ninyo na. Muna posible lang. O di ba ka, kung dili ka himalikas, ang imong anak, nakasundog sa imong silingan. Kana, muna ay katingala. Tungod, kay kining atong palibot karon. Matur pa diha. Wala na. Polluted na ni. Di lang sa hangin nga dautan. Di lang sa hangin nga wala na. Hugaw na. Polluted na sa mga sinultihan sa kalibutan nga di naging maayo. Polluted sa palibot. Igsoon. Mauna nga way kumpiyansa. Kung ang mga anak wa pa'y basa-basa Biblia, o niya ang ginikanan, wa sa'y basa-basa Biblia, musamot tayo. Nga wa hibang kaagad. Mauna. Mauna tayo kalimang sugo, no? Ikaunom, dili ka magpatay. Kana mga tao pasabot ana kay mga mananap kita magbuot sa mananap pa sa ato lang mananap bahala usag pagpatay patyon tanang mananap ihawa na to sa ato lang way sa pero tao na patyon makasaan na ta sunod dili ka mangawat ayaw pangawat sunod dili ka manapaw. Dili ka magsaksig bakak batok sa mga sikatao. Ayaw patistigos og di maayo. Ayaw patistigos og bakak. Sunod, katapusang sugo sa napulo ka sugo. Dili ka maibog sa balay sa mga sikatao. Bahala pa nagnindot pa ng balaya. Dili ka maibog sa asawa sa mga sikatao. Bahala yung mga asawa. Apikig na, agwantahan na kayo mo nagitiyuan. Diba? Sunod, ayaw kaibog sila mga sulugoon, babaeng lalaki. Ayaw ang kahiyupan nga tambok niya imo niwang ayaw kay imo kana kay imo nang tinuyuan nga imong kabaw ani ibalhin pa niwang na bisan unsang butang sa imong isig katao ayaw nagkaibgi kay dili na imo kay magsugod igsuon kining krimen gikas kaibog hinoon wala may na priso nga naibog ra ka pero gikas kaibog posible nga mabuhat na ka. O sa makabuhat na ka, diha nang sala, magkaisun. So, mauni ang napulo ka sugo. Klaro na, karon. Ato ning taga-patagaron niya. Kano sa ang manigi-usab? O gisa nagbalhin. Nga doon yung butong nga sa kalibutan, o magunahuna sa pag-usab sa balaod sa Ginoo. Sa ito pag ipaybaw daan ta, nga ang balaod sa Ginoo usbon. Yun sa pag-usab mga kaigsunan. Karon sa apod usba. Dagan tag gitawag nga history, di ba? Kung ari ka sa history, mabase sa Encyclopedia Americana volume 26 page 21, ang pagbalhin sa balaod
gikan sa Sabado ngadtos Domingo. Diha mabasa na. Niadtong tuig 321 AD nga nahimong emperor si Constantino. Pagkahimo niyang emperor sa Roma, ang balaod yang gibalhin ang Sabado ngadtos Domingo niadtong tuig 321 AD. Di na tiyaw-tiyaw, di na tumutumo kay na history na. Civil laws requiring the observance of Sunday date back at least to Emperor Constantine the Great, who designated Sunday as a legal day of rest and worship in 321 AD. Na si story. Sa ito ba kaya na mas story tinuod nabalhin. Unsang nga tuig 321 AD nga ang Sabado nga anaas na pulo kasugo, ikaapat kasugo, gipulihan og Domingo niadtong tuig 321 AD nga mo'y pagkahimong emperor sa Roma ni Constantine the Great. Kana history na siya. Nga naman, tinuod man nga Sabado ang Biblia. Nga sumala pa sa Biblia ang karaan. Nga wa na'y baligya karon. Naasa kong kamot na gikuptan ako. Nga ikaapat kasugo nagsulti dito, santosa ang adlawng Sabado. Unom ka adlaw mo trabaho ka o Sabado, pahulay ka. Kanahal mabasa na word for word yun. Sabado, ikaapat kasugo. Pero tungod kay pagbalhin 321 AD, gibalhin na ang atong mga apuhan, ang atong lula og lulo nga una pang nataw na to, sa ilang pagmata, ang ilang namatan Domingo na yun. Domingo na siya. Nga ng Domingo naman, 321 AD, pwede dugaya na. Unya, natao ang atong mga lulog-lula 19th century or 18th century. Sa ito pa, pagmata nila, ang namatan Domingo na. Muna'y klaro, nasugilanon. Naanay mga facts, naanay mga ebidensya, di na tiyaw-tiyaw. Ato lang gisulti ninyo, no? Pagbalhin sa balaod, nga ang Sabado, gipulihag Domingo, si Kristo wala na din his kalibutan. Tuan na sa langit. Nga naman, 31 AD, si Kristo namatay. Og nianang tuiga sa buhat 1 versikulo 3, sa pagkabanhaw ni Kristo sa tuig 31, nagbabilin siya 40 kaadlaw. Og humani ana misakas langit. Sa ato pa, ang pagpuli sa Sabado ngadtos Domingo, ang atong Ginoo wa na dinhi. Tuan nas langit magigsunan. Karon para mulig-on pa ang atong tinuod ba gipulihan. Kamong naminaw diha, no? Kung naamoy mga gikutan diha nga doktrina kristiyana, na diha mabasa na. Sa napulo kasugo nabutang diha. Santusa ang adlawng Domingo. Amo na nabutang. Nga naman, gipulihan naman. O gipulihan. Pero ato bantayan, nga ang pagpuli, walay pagtugod sa atong Ginoo. Nga naman, kay tuan ang Ginoo sa langit mahigala. O nga ni si Kristo nagsulti magyod, nga ayaw ginamugunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa balaod. Wa ko moani para pulihan akong balaod. Kung dili imiani ako aron sa pagtuman ini. Ang pangutana mo ni, gituman ba ni Kristo ang Sabado sa iyang panahon? Pertigin tuman na. Lucas 4 versikulo 16. Nga, sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlawng Sabado. Og mitindog siya aron sa pagbasa. So, nadigibutang niya. Karon, tinuod ba ka nga ang adlawng Sabado mao ang adlaw igapahulay? Tinuod kayo. Nga naman, naana sa Biblia nga gitawag og maayong balita Biblia. Sa English, Good News Bible.
Kana dihang gipadayag, naday gitawag listahan sa mga pulong. Ang naadiya sa listahan sa mga pulong gibutang dito. Adlawng igpapahulay ang ikapitong adlaw sa simana Sabado. Mo nabutang gid. Kana kung na may Bible ya, pwede maukab na. Ngani katong born again sa kabasagan si Brother De La Cruz Rogelio o katong asawa lagi nga si Sister Cora o nama siya ni Biblia nga may balita. Ako siyang gipaklian. Yung sister, niara sa inyong Biblia nga ang adlaw pahulay Sabado. Ingon siya, niya mo sa Biblia na mo di ay. May kibaw ani nga niya man din sa mong Biblia ning pahulay Sabado. Mo nang gituduan ako sila. So ingon ana, ang kini ating suon pagtuon na gini. Apan wa ako nagpasabot na mamiya mo diha kay mo katungod nga musulti niyo na kundi ako lang gipahibaw ang unsay nasulat sa Biblia. Hibaw ta may galang sa 1:17 ingon dito. Balaana sila pinagis kamatuoran kay ang imong pulong mauman ang kamatuoran. Sa to pa ang pulong sa Ginoo kamatuoran. Unsay pulong sa Ginoo? Biblia. Og ang Biblia mo ni kamatuoran mo ni tinuod. Tinuod ni. Karon ang atong Dios ang sulti. Marcos 7:8. Kawang lamang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Atong unaw so napulo ka sugo mao na gitawag nga doktrina sa atong Dios ang 10 Commandments. Iyan ang doktrina. Iyan ang putulunan. Ug once nga ato na siyang pulihan, ang buti pasabot nga katong gipuli hinimo na tog tao. Kay ang original Sabado man. O kining Sabado mo ni ang sa Dios nga hinimo. Pagpulihan ni muglang adlaw, di na to sa hinimo sa Dios. Kay ang hinimo niya karimang Sabado. Mamanggani nga kung atong basahon ang Biblia, gitagna ni propeta Isaias sa 66:22 o 23 sa giingon niya, magabuhat ako og bag-ong langit ug yuta. Og kini magapabilin nga magbarog sa inyong atubangan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa. O gikan sa kaadlawng igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang katawhan manganhi aron sa pagsimba kanako, nag-ingon ang Ginoo. Kung gipulihan sa tao ang napulo ka sugo, kung gipulihan sa tao ang Sabado, wala pulihis Dios. Mo nag-ingon igso nga wa siya mo ani para pulihan niya ang balaod. Wa siya mo ani para lapason ang balaod, kundi ni ani siya para tumanon ang balaod. O matud pa sa Biblia sa 1:14 kung kamo hugma kanako tumana ang akong mga sugo. Mao ni ang atong pagtuon ng gabiuna may gala og sa di pata manubag og pangutana igsoon ato sa basahon ni atong mga viewers sa atong screen para pod nga unsay ilang basinay mga pangutana ani ato ni tagag pagtagad unyang taon-taon, no? So, maayong gabi ni Geraldine Casida, no? May gabi diha, bro, happy watching from Riyadh. God bless us. Si Geraldine Casida, no? Tuwa day si Riyadh ng Tanaw. Sister Nalyn Batuto, shout ng Remy Wapiri, always naminaw sa timbangan sa katarungan, gikan ni Sister Nalyn Batuto. Okay? Home like this song, very much matupan ni Sister Nalyn. Mel Banak, may gabi ni mo diha, og ni Brother Bong Ocampo, may gabi po ni mo na nanay siguro sa Masbate, Manila ba ni? Og ni Antonio Kabilan, may pagtanaw ni mo diha. Dayon Neil Timoy Ayapana, good evening Kuya John, pwede pa shout out sa Mabanag family, especially ni Manoy Delfin. Shout out Og ni Agaw Boy Valdez, good evening gaw, may gabi po ni mo diha. Julius Peligro, may pagtanaw po ni mo diha. Brother Will Lumpayaw, nakaroon sa Luir Pangabuan, no? Dayon ni apelain diri.
gikan isuon sa ni Sam James Moses Castellano Galay Dagayanon nga to pulis gawas nasod. Irene Sultan may pagtan-aw po nimo diha og sa uban pa nimong silingan. Sammy Byron, maayong gabi da na po bro, musta sa tanan listeners nimo, God bless natong tanan, gikan to ni Sammy Byron. Yen Silgas Apa, maayong pagtan-aw Italy. Armon Tagaygay, may gabi og ni Mr. Bibi Hinarge nga naanis kauswagan impasugong Bukidnon, no? Og ni Han Sirada Esmaranding, kumusta man mga pamilya diha Sirada. Ruel Sacristia, no? Armon Estrera de Niga, maayong gabi ni mo diha. Og ni Leticia Retisa Duhay Lungsod, maayong pagtan-aw ni mo diha pod. Ruel Sacristia, may gabi dia Brad, pa-shout out sa mga taga Bulod-Bulod Church nga dako kaayog bilib sa imong sa imong sa programa Brad, padayon lang. So may gabi dia sa taga Bulod-Bulod San Bernard sa Leyte. Morning iglesia nga dito ko na permirong na bautismuhan niya sa Bulod-Bulod San Bernard Southern Leyte. O ang ako si yung pagkakat-os kamatuuran pinaagi po sa mga pamilya siskon, no? Siskon pamilya, sila giuna nga mga nagatudlo nako may tungod ni ining adlaw igpapahulay, no? So salamat pod kaayo. Okay? So taga Bulod-Bulod, maayong gabi ninyo diha. Usa po na sa matud para igsuon kini taga Bulod-Bulod, karon hindot na daw ilang simbahan mga kaigsuonan diya sa Bulod-Bulod. Okay? Gay Abatayo Cabanilla, may pagtanaw ni Muda Brad, laki man ni bay limot sa si Gay Christine Vius Molig, may gabi ni Muda. Bueno, sa dili pa ta mutubag og mga pangutana may gala awit sa ta, humana ani aton tubagon ang inyong mga pangutana. May gabi da ni Sir Boy Patalinghog nga ako siyang apartment nga naminaw na to.
at pangapangano maghatod sa paraiso. Dili pa ako Diyos tapos nga mo uban, kay ang kinabuhi ko puno pa sa sala, ug luwas ako sa akong kahimtan. O Diyos maluoy ka, ug luwas ako. Dili pa ako Diyos takos nga muban, kay ang kinabuhi ko puno pa sa sala, ug luwas ako sa akong kahimtan. O Diyos maluoy ka, ug luwas ako. Dili pa ako Diyos takos nga muban, kay ang kinabuhi ko puno pa sa sala, ug luwas ako sa akong kahimtan. O Diyos maluoy ka, o Diyos maluoy ka, o Diyos maluoy ka. Okay, salamat no. Mutang awit ni Brother Larry Apaw sa pod sa itong mga official singers simbangan sa Katarungan. So ay mo kalimot no, kanang mga itong programa usab ato sa pasalamatan ang DXN Service Center diri sa Maranding, gibrigyan ni Mr. and Mrs. Tata General. O magkatamay igsoon sa ato usab nga mga pagpalig-on sa atong immune system, na di mga food supplement nga makahatag nato igsoon o proteksyon sa ato nga mga panglawas no. So katong adunay mga bukol-bukol sa lawas diha may gala, ay mga mayuma diha. So na di ay kapsula nga makapahilis diha. O kadto sang mga tao nga magpapakuna, inom og spirulina capsule kay nindot kay na igsoon wa gibation ninyo diha. Basta mo inom mo diha. Dayon naapod tay check up diha nga gikan sa lapalapas til paingon sa imong alimpulo. No, makita diha ang diferensya sa imong nga mga panglawas. Napay kape ang nindot kayo katong kape nga detoxifier nga mopagawas sa mga toxin sa lawas may gala ang Lindsay Coffee. So palit mo diha o duaw mo sa service center diri sa Maranding. O ato sa pasalamatan igsoon ang Digs Kambingan nga naanimutang sa National Highway Kapatagan nga nagabaligya po ning mga lamian, mga putay, sudan, mga pagkaon diha no. Halal ni nga karinderya mahigala o mudawat po ni catering services. Kaya salamat kayo. O usap ang Digamos Fruit Stand imutan sa livestock sa Maranding nga nagabaligya po ng mga prisko nga mga prutas. O lapos tanan po sa itong DSWCC nga eskwela na sa Simpak ni imutang karon lala. Mudawat iso ng mga estudyante diha nga way beronon, libre tanan, way tuition nga singlong bisag piso pa. No? O matod pa may gala ni Sir Crisanto Pasiliro ang nagdumala diha og sa ato sang principal sa mga ibit ligasan. Salamat sa pagpatugtog sa kanta ni Tatay Brad. Naminaw ko while nanilhig sa tugkaran. Matod pa ni Yin Nixon. Anak ni Brother Larry Apa. Oy, may gabi po ni Brother Helio Lumpayaw og ni ako mag-umangkon si Glory Me, no? Gabrunia de la Piña man siya, naminyo na mangod. Naosob na higala ang apelyido. Okay. Tobag tas pangutana igsoon. Matod pa diri nga Brad, naalang ko'y pangutana gikan sa Porto 900. Dito Rambol ha. Cellphone number to nga gibasas tumoy. Ang makalapas sa kasuguan ni Moises, kung makalapas sila sa adlaw Sabado patyon sa walay kaluoy, sa duha ka mga utulok ka mga witness sumala sa Hebrehanon. Hebrehanon 10 versikulo 28. Ato na masahon. Ang makalapas sa adlaw Sabado patyon. Sakto gina patyon. Ya pangutana.
Nganong wala man ninyo patya kini mga taong naglapas sa adlaw Sabado? Allah, paita po ni. Himuon man nimong kriminal. Na mas balaod nga dili ka magpatay. Sakto gid sa unang panahon. Kulba na. Naas numeros 15. Nakalapas, nangahoy ha. Nangahoy sa adlaw Sabado. Namunit og sugnod sa adlaw igpapahulay. Dabe kay nakit-an man. Sa dihang nakit-an ang nangahoy, tagaan mo sa istorya ani para atong suportahan tong ipangutana nga patyon magid ang naglapas, tinuod gid ang patyon na ato sang basahon. Sa diha nga nakit-an nga naglapas o nangahoy, ningon diri sa Numeros 15 bersikulo 15 paingon sa 16, nag-ingon dinhi alang sa katilingban. Ano ba? 16 or Numeros 15 32 paingon sa 36. Yan, pahayag ha. Atong basahon ni para kay matod pagod niya nga ang naglapas adlaw Sabado sa unang panumpatyon man. Unya na may naglapas karon ano man patyan ninyo? Dili po na may tabo kana balao nga di ka magpatay. Pero niya ang sugilano na. Og samtang ang mga anak sa Israel didto sa kamingawan, nakaplag sila sa katawo nga namunit og sugnod, igsusugnod sa adlaw Sabado. Og sila nakaplag og namunit ani og mingdala kaniya ngadto kang Moises og kang Aaron og ngadto sa tibuok katilingban. Kadtong nangahoy nanguwag sugnod adlaw Sabado, ilang gidala ni Moises og ni Aaron. Kaya nakit-an sakpan gud. Kaya nagibaraw di walay buluhaton nga buhaton. Bersikulo 34. Ningon dinhi, og siya gibutang nilas bilangguan. Matud pa ri. Tungod kay wala pa ipahayag kung unsay pagkabuhaton may tungod niya. Ingos misis nga kuan sana kanang naabta ninyo nga nangahoy nakit-an isod sa nagprisuhan kay wala pay hukom. Kinsa mang hukom ang ilang gipaabot. Bersikulo 35. Og siya ba mingon kang Moises, ang tao kinahanglan nga pagapatyon gayod ang tibuok nga katilingban magabato kaniya sa mga bato didto sa kamingawan. Og ang tibuok katilingban nadala kaniya didto sa gawas sa kampo og mingbato kaniya sa mga bato hangtod sa kamatayon. Ingon sa gisugo ni Hiyuba. Okay. Ato ning tinagsaon pagsabot. Tinuod ba nga sa una patyon? Tinuod. Nga dugon dili nga mabasa gud. Apa na sila gipaabot. Dili sila mapatay nga magbutbuot rapod. Ingos Moises, kanang nakitaan nyo nga nangahoy ato sa nang isod sa bilangguan. Kay wala pa'y mando sa Ginoo. Wala maghuwat patag unsay iyang isulti. Sa ito pa, kung mingon ang Ginoo nga, kung mingon ang Ginoo nga, Moises, buhiin na. Buhian to nila. Dabi kay ingon man ang tingog Moises, ingon man Dios, kanang nangahoy ba nga nakitaan ninyo, ipagawa sa bilangguan, atos gawas ang tanang tao bubato ana, aron mamatay. Grabe, istiktuhan, no? Istikto gyud. Pero ang pangutana karon igsuon sa metabo. Naay mga taong galapas karon walay patay oy. Ngano man ay balaod nga di ka magpatay. Ato man giwali nga di ta magpatay gani. Pero ang Biblia nagsulti sa Hebrehanon 4 bersikulo 10 ug 11 na ipahayag diha. Ingon ang Biblia, ang may sulod sa maong kapahulayan muundang manusab sa iyang pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios yang gibuhat. Busa palimbasugan ta ang pagsulod sa mga kapahulayan aron walay usa kanatong mamatay sa sama nga pagka masupilon. Sa ato pa, may patay nga mahitabo apan dili na tao ang gitagutan nga patay. Ang Ginoo na matud pa diha. Ang Ginoo na ang patay dili na tao. Kana kung dili mo undang sa paglapas sa adlawng igpapahulay matud pa diha. Karon, pag-abot ni Kristo mga higala, kung naay magkalapas, di na ditso og patay.
Unsaon man pasayloon. Pasayloon mo itong giguba ni Kristo ang mga batasan ngadto ni Moises nga kunaay makasa ditso patay, karong panahon na kunaay makasa dili na patyon diretso. Tagaan pag chance nga siya makahinulsol. Ani ra buhat 8 bersikulo 15 o 16. Ito tanawon pagtagada para masakpan ginato kay mao naman ni ang gisultis bulya nga kadtong gitawag nga nakalapas giguba ni Kristo ato pa diha giguba ni Kristo ang gitawag batasan sa mga unang panahon, no? Batasan sa unang panahon na kunay makasa patyon diretso, pero sa dan si Kristo na giguba gibungkag niya ning balaura nga diin ang mga batasan diha ni Moises sa unang panahon na kunaay makalapas patyon ang buti pasabot karigsuon ila na nga pasayloon mo nay naas Biblia magigsunan nga matagaan nato og mga pagtagad. So di na patyon diretso nagabantay mo sa bahay nga nanapaw na abtan ingon na yung Ginoo. Ginoo, naabta na mo ning bayanan na napaw. Ato na ni sumala sa balaod, ato ning patyon. Ingon na Ginoo, kinsa may way sa ninyo, may muunag patay. May muunag bato. Dabi karo gawa man gyud. Polos man sad-an. Mao nang wa gyud nakabato. Ingon na Ginoo, magaysunan. Lakaw og ayaw na pagpakasala. Okay, buhat 6 bersikulo 14. Kay siya among hingdunggan nga nag-ingon nga kini kanang tapita pagagunubon og Jesus nga nasaritnon og pagausabon niini ang mga pamatasan nagibilin niini ang mga patasan nagibilin kanato ni Moises. Kato pa usbon ang mga batasan nagibilin ni Moises. Usbon ang mga kitag balaod. Sa una, patay man. Ingos Kristo, sa ako, wala patay ha. Ato ng pasayloon. Ato ng pasayloon. Di gin mo undang, maghuwat tas katapos sa panahon, kadiha ng patay. Di ba? Diha ng patay. Muna nga sa una, istrikto ba ya? Istrikto sa una. Kaya kung makalapas, ditso man patay. Liman ka na, no? Makalapas sa adlong Sabado ang tanang tao bubato hantod mamatay. Grabe pong paita. Delikado gyud. Delikado. Karon wa na patay. Mo nagiusab sa Dios ang pamatasan nagibilin. Nga sa una patyon, karon pasayloon kay ang patay ay na sa katapusang panahon kung di gyud siya magbag-os kinabuhi. Okay, salamat kayo. No? So, akong balikon ha, katong challenge o katong premyo ni Sir Boy Patalinghog, gabi sa 60,000 man, tumatod pa niya Brad, punig 10,000, 70,000 na, 70,000 may gawin na, basta-basta na. 70,000 makumbra ni mo, kung naa kay mabasa ang bersikulo matod pa niya, nga ang pagsimba sa bagong langit ug yuta dili sa bado. O niya offer 70,000 induta gwapo na tana og naa atay mabasa kwarta na magina. Maayong gabi dia Brad kanang dili mo tuman sa napulo kasugo og miingon expire na silutan banas Dios labaw pa silutan. Kon imong iwali ang sukwahi sukwahi sa gisultis Dios sumala pa sa Isaias 11:1 at 10:1 alaot ang tao nga magasugo sa dili matarong nga bala sugo. Magsulti sa mga binalitan. Nagsulat sa mga binalitan. Alaot. So, pag ingon nga expire na, wala mo na. Ingon mga ning Ginoo nga kadtong mga tao nga nagtuman og sugo ako ng katawhan
Pwede na 14, versikulo 12. Una, may expire na mahinuon. Ang napulo ka sugo, gihatag na para ang tao makaila o unsay sala. Roma City, versikulo 7. Una, may expire na. So, kung expire ang balaod, unsa may basihan? Basihan sa Ginoo ang napulo ka sugo sa adlaw sa paghukom. Santiago 2, versikulo 12. Muna basihanan. Nga naman tatawhanan nga na impierno man. Gitana ang napulo ka sugo, mao di ay. Nga naman ito nalangit pa to. Gitana ang balaod, mao ito nalangit. Basihanan to siya igsoon, ang 10 Commandments. So, kanang moingon nga expire ang napulo ka sugo, iyar ng buot-buot, dili na by pagbuot sa Ginoo. Lalimang kang Ginoo, ang Ginoo naggagarantiya langit ug yuta. Samtang naapay langit ug yuta nga atong makita. Matud pa niya, magpabilin ang kasuguan nga dili maguba. Magpabilin ang balaod nga dili mabungkag. O kini hangtod ni sa walay katapusan. Managingon sa Ecclesiastes 12, versikulo 13. Usa na lang kabutang ang ikinahanglan, tahura ang Dios og tumana ang iyang mga sugo kini nga balaod alang ni sa tanang tao. Ato pa, ang napulo ka sugo alang ni sa tanang tao. Di ni alang sa tanang mananap, alang ni sa tanang tao. Ang buti pasabot may gala, mahintil ka maghudiyo, apil ka pagbantay sa balaod si Ginoo. So, awit sa na. Mag-andam kita kanunay sa atong mga kinabuhi, kay basin niya mabot na ang kamatayon. Amahan ninahanan na tagsa-tagsa kaluwasan, busa magmatngon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi, haron ka mahimong maputli. Kung ang amahan lang madala, kuyog sa manulunda, inahan anak masudon mo pa ba? Dili na bisan kanus apa. Amahan ninahanan na tagsa-tagsa kaluwasan, busa magmatngon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi,
salamat no motong awat ni Sister Mart de la Piña, kaubasan ni Marvin Canoy, ang ato usab nga mga official singers timbangan sa katarungan. Okay, putana matapatili kaming mga tinun-an ni Kristo kung mag-Bible study mi sa kabalayan ang among ipanudlo mauman ang paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtuo ngadto kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Mopud ang among gipanudlo sa mga kabalayan kung mag-Bible study mi dili sama sa inyo nga pulong sa inyong gisambugan og laing pagtulunan. Ang inyong gipanudlo mao ang patulunan sa mga tao. Marcos City. Bali. Pwede baliha may kala. Ito, may gabi ni Brother Lito Agbon sa nasa Patagan. Matod pa niya nga ang among gitudlo sa mga sabarista ba kanang pagtulunan sa tao, di nabali man ka. Among gitudlo nga Sabado kapahulay sa Dios man na, di man nas tao. O bali, di mao. Gawas ka kung makabasa ka nga ang adlaw Sabado dili sugos Dios. Uni among gitudlo o kana mao na pagtulunan sa tao. Pero mabasa mas na pulo ka sugo, uni ang Dios may kasuwat ana. So among gitudlo busa nagtudlo mi sa pagtulunan sa Dios. Matud nimo inyong giwali sa kabalayan o mag-Bible study mo ang pagtuo o paghinulsol. Wala sakto man na. Nga iwali na to ang paghinulsol, iwali ang pagtuo. Pero nay kuwang, sa may kuwang, kay wa niyo parisi og pagbantay balaod. Pag-ingon nga paghinulsol mo, wa kabantay diha nga sa buhat 3:19 pag hinulsol mo og pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala og ang panahon sa kahayahay magaabot sa sulod ninyo. Unsa may hinulsolan ang sala. Nganong nakasala man kay nagilapas nga balaod. Sa to ba ayaw linti ang pagsultis balaod pod. Sakto man na paghinulsol pero ayaw linti ang balaod kay usaon man pagkahibaw nga naisa ang tao kung walaon nimong napulo ka sugo mata morning lang kadiha. Matud pang Apostol Pablo sa 1 Corintios 7:19 dili importante ang circumcision o wala circumcision kun dili ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. So ingos Pablo, di na importante kung matuli ka ba, wa ba ka matuli diha. Ang importante nga mutuman kag balaod sa Ginoo. Kang Pablo nang wali. Mga igsoon si Pablo, kompleto ang wali niya. Si Pablo, San Pablo, nagwali og grasya. Na sa Roma City, versikulo 15. Naan magpakasala ba kita kay di man ta ilalom sa kasuguan grasya naman, palayo na. Sa ato pa, kay di man ka magpakasala panahon sa grasya, mutuman kag sugo. Ato pa, pag-ingon ni Pablo, ayaw pagpakasala, panahon sa grasya, na diha ang napulo ka sugo. Tungod kay dili pwedeng magpakasala. Abuti pa sabot di mutuman ka sugo o di ka makasa. Na sa 1:4, nga ang paglapas sugo sa laman. So wali siya grasya. Sunod, wali po siya pagtuo. Nga ang tao maluwas pinagis pagtuo. Episo 2, versikulo 8. Pero ang pangutana sa may sumpay ni nga pagtuo. Roma 3, versikulo 31. Waling Pablo. Ingos Pablo. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Wala gayon. Hinunoa, gipabarog nato ang kasuguan. Sa to pa. Pablo nagwali og grasya, pero naay balaod. Nagwali siya pagtuo, naay balaod. Nagwali po siya balaod, naay pagtuo. Nagwali siya grasya, naapoy balaod. Nagwali siya balaod, naapoy grasya. Kay kung wala ning balaod, sige na kalagwalig grasya, sigwalig pagtuo, ang resulta na disgrasya ang labas. Kay walay luwason sa Ginoo nga malinapason sa balaod. Maunay bantayan nato magsyunod. Ano man, ang tagaan niya sa kaluwasan nga dayon, atong basahon. Nindot yung versikulo ha, Hebrewhanon, mabasa ni. Nga ang tagaan niya sa gitawag nga kaluwasan nga dayon, adunay kondisyon ang Ginoo. O sa kondisyon, Hebrewhanon 5, versikulo 9. O sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan.
alang sa tanang musugot niya. Liman kana. Taga antas kaluwasan nga dayon. Basta mutuman ta. Na unsa may tumanon, sugos Ginoo. Namo gyud mga tao igsoon nga ganahan mo puyog langit pero dili mo to magsugo. Bali man na. Ganahan ka mo puyog langit nya mosupa kas balaod. Adi magsilbi. Ani magsilbi. Ang napulo ka sugo requirement sa langit na sa tinuod lang. Kisa nasulti na Kristo. Bato ba ni Kristo sa Lucas 18:20? Ingos Kristo, may nangutanang dato nga patanon. Ingon ang dato Ginoo, pagtutudlo, usay buhaton ako para makabaton sa kinabuhing dayon. Ingon ang Ginoo, unsa may gisultis na pulo ka sugo? Liman ka na. Unsa may gisultis na pulo ka sugo? Nibaw ka ana, nahala, tumana na. Moto nga pag-abot sa Mateo 19:16-17, gibutang dito ingos Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Muna nga, ang mga tao gud mingala, alas mga nabinaw karon. Ganahan sila ng puyo og langit. Kaya ang langit nindot puyan gud. Apan dili ganahan mo tuman og napulo ka sugo. So nakontradik na. Kung ganahan ka mapuyo og langit, ganahan ka mo tumag na pulo ka sugo. Kung ganahan ka mo atong impierno, ganahan po ka mula pa sa balaod si Ginoo. Kana ra mang duha manghingala. Mao ra magina. Anara. Dili so na magiuban nga hunahuna langit, ang binuhatan impierno, adi magsilbi impas gina. Ngano man, hukman ka sumala sa imong binuhatan. Magbitaw ningon ang Ginoo, kung magpakatao kapag usab, makasulod ka sa kinabuhing dayon. Ingos Nicodemo, unsaon man ako pagbalik sa tiyan sa inahan? Unya, ihimugso pag-usab. Ingon po Kristo, gawas ko ng tao magpakatao o ianak sa tubig o sa espiritu, dili magapanunod sa ginharian sa langit. So gawas ko ng tao bunyagan sa tubig, pero ang bautismo sa tubig parisan. Unsay paris? Pagbantay balaod. Dili pwede nga ang tao moatog langit bunyag ra. Tubig ra siguroon. Unya ang balaod lapason, alison. Di na magsilbi. Kinahanglan matubas Biblia, ang luwason ako, tagaan ako sa kinabuhing dayon kadtong tao nga matinumanon. Mo'y tagaan ako sa kinabuhing dayon. May gabi dia brad, great ko sa ni Pastor Bison og sa igsoon nga si Dewey Poraso na asmigpangi og ni Gidigal og ni Herondio Merla, ni Aisa Herondio na asmigpangi. Ako po i-greet si Edna Poraso nga naa sa Kanyangan, Maigo, og ni Jojo Arcangel naa sa Balas, Aurora, og ni Sister Tommy Arsiga nga naa karon diya sa Tagitik. Request ko kanta pagtuo ta. Og nimbaya si Ani Poraso Katigom o Katigom Poraso sa Kapgan Tambulig sa Buanga del Sur. Wala panahon imong text kaya atong oras sa piki naman mag-ampo tas pagtapos ugma na lang ato ipatokar mo request. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat nining kagabion kay mo sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong panalangini. Ang magkatawhan labi sa mga sponsor nini nga programa sa ila Ginoo nga mga pagpananom nga masipti ang ilang mga tanom gikan sa mga dangan o sa mga kalamidad. Nangini po ang ilang mga negosyo, ang ilang mga trabaho, ang ilang mga panglawas nga malikay o masiptis mga balatian. Ginoo kami tanan ang magiampo nga diin kini nga mga balatian karon niya karon sa tibuok kalibutan mahimo kami Ginoo nga maproteksyonan sa among panglawas nga malikay Ginoo sa mga katalagman. Ang magisalig pinagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas ani. Bueno, sa alas dimbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piña. Mga ninyo, nga ang pagbutyag sa kamatuoran matod sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat may gabi, God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan. Magkanto ang tulumanon kung imbangan sa katarungan. Mabati, Lunes hangtod sa Biyernes sa matagabi sa samang takna o samang istasyon. Salamat sa inyong pagpamilya.